At ngayon mga giling naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Palimos. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Mahirap lang ang buhay nila Palupa. Laging nagkakasakit ang kanyang ina. Kaya siya ang lumalabas lagi na nagpapalimos. Subalit, sagabal sa kanila si Don Braulio dahil galit siya sa mga nababalimos. Lalo na kapag tumatambay sila sa harapan ng bindahan nila ng mga sasakyan. Pinapalayo at pinapahuli sila sa pulis. Subalit, mabait naman ang anak nilang binata na si Ferdinand. Maawain sa mga namabalimos. Binibigyan sila ng pera at kung ano-ano. Kaya minsan, nabigyan din niya si Paloban na pambili ng gamot ng ina. At madaling lumakas ang matanda. At isang araw, sinabi kay Paloma na ayusin niyang sahig ng bahay at siya naglalabas na mamalimos. Nang makakita ng kumakain sa loob ng bintahan ng sasakyan, ay nakaramdam siya ng gutom at nang makita niyang iniwanan na ng mga kumain ang tira nila, ay agad nitong kinuha. Subalit, nakita siya ng doon at pinahabol siya sa gwardya. Dito ako magtatago. Hindi nila ako makikita dito. Guardia! Nakita mo ba? Hindi po, senyor. Nakalayo na yata. Sana, hindi nila ako makita dito. Guardia! Ayun siya! Huliin mo! Bilisan mo! Nakita nila ako. Hindi. Tatakbo ako. Bibilisan ko ang pagtakbo. Tumatakbo siya! Barilin mo ang magnanakaw na yon! Barilin mo! Senyor, baka mapatay ko siya. Ano? Napaka-nervyoso mo naman. Akin na yung baril mo at akong babalin sa kanya. Huwag po, senyor. Huwag! Babarilin ako. Oh! Ay! May balilan! Takbo! May balilan! Hindi pala ako natamaan. Sa maraming tao. Marami ng taong nagsisipagtakbuhan. Makikisabay ako para hindi nila ako mahabol. Habulin mo, Guardia! Huwag mong hayaang makalayo! Bilisan mo! Senyor, kawawa naman siya! Sige! Kung ayaw mong habulin, babalilin kita! Isang pako na lang. Matatapos na itong sahig ninyo. Ayan. Matibay na yan. Matagal na naman bago masira yan. Salamat naman at tinulungan mo ako sa pag-ayos ng sahig namin, Roberto. Kaya lang, baka hinahanap ka na ng nanay mo at pagagalitan ka kapag nalaman niyang nandito ka. Umalis ang ina eh. May binyagan sa kabilang baryo eh. Kasama niyang magluluto sa mga papakain. Kaya bukas pa yun uuwi. Ganun ba? Bakit kaya parang galit sa akin ang inay mo? Bakit? Kasi parang ayaw nilang magkausap tayo eh. Sabi kasi sa akin eh, kung mag-aasawa raw ko, yung mas nakakangat ang pamumuhay sa amin. Hindi raw sa katulad ninyong namumulong bilang ang kinabubuhay. Ha? Ganun ba?
Oo. Kaya, pasensya ka na, Paloma. Nasaktan ka man sa sinabi ko, pero ayaw kong magsinungaling kasi sinasabi ko lang naman sa yung totoo eh. Balang araw, Roberto, aangat din ang pamumuhay namin ni Inay. Alam ko na pinapakinggan ng Diyos ang aming panalangin. Sana nga pakinggan ng Diyos ang panalangin ninyo, Paloma. Para hindi na ako pagbawalan ni Inay na manligaw sa'yo. Paloma, anak! Paloma! Ha? Ang Inay? Bakit kayo nagmamadali? Ano kayang nangyari? Ayun na siya. Inay? Ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang itsura niyong dumating, Inay? Ay naku, Paloma, anak! Binaril ako ni Don Braulio. Buti na lang at hindi ako natamaan. Ano, Diyos ko? Binaril kayo? Naku, sumusobra na yata sila, Inay. Kailangan na tayong pumalag sa mga ginagawa nila sa atin. Hindi na ako papayag na lait-laitin tayo. Porkit mahirap lang tayo, ganyan ang ginagawa nila. Sumusobra na sila, Inay. Sumusobra na sila! Nakilala mo ba yung magdadakaw na pumasok sa water center? Oo. Natatandaan ko. Isa rin siyang namamalimos. Mga visit ang mga nabamalimos na yan. Mga magnadakaw na pala sila. Oh, sayang. Hindi ko siya tinamaan. Kalawangin na yata ang baril ng gwardiya na yon. Kailangang makausap ko ang agency nila para palitan ang baril ng gwardiya. Kailangan mapahuli silang lahat sa pulis para magkilala mo kung sino siya at ipakulong mo siya. Talagang ganyan ang gagawin ko, Ilaria. Kailangang mawala ng mga pulubi na yon dito sa ating bayan. Ini-istorbo nila ang mga customer. Kailangan na talagang mawala ang mga pulubi. Bakit hindi sila magtrabaho? Gustong-gusto na nila ang magpalimos. Ayaw nilang magbanat ng buto. Daddy, Mami, bakit ba pinag-initan nyo laging mga namamalimos? Maawa naman kayo sa kanila. Anong maawa na sinasabi mo, iho? Bakit hindi sila maghanap buhay o maghanap ng trabaho? Bakit? May maibibigay ba kayong trabaho sa kanila? Fernanda. Braulio, malalim na ang gabi. Nandito ka pa sa tirasa? Hindi ako makatulog. Ilaria. Bakit? Ano naman ba yung iniisip mo? May nakita ka namang pwedeng pagtayuan ng isa na namang branch ng ating motor center? Hindi, Ilaria. Iniisip ko lang yung sinabi ni Fernando tungkol sa mga namamalimos na yan. Nako, yan din pala ang iniisip mo. Pareho lang pala tayo. Bakit? Parang pinagtatanggol niya ang mga namamalimos. Naiinis ako, Hilaria. Ikaw lang ba ang naiinis? Nako, kailangan mapalayo ang mga namamalimos dito sa atin. Dahil pati ang utak ng anak natin naapektuhan na. Pagkamabaya hindi natin alam na kinikita ng Branch Motor Center na pinamamahalaan niya. Ibibigay niya sa mga visit na namamalimos. Kailangan magawa natin ang paraan para makasama niyang mamahala doon si Gina. Ginawa ko ng lahat ng paraan. Pero talagang ayaw ni Ferdinand si Gina na makakasama. Kailangan gumawa tayo ng paraan, Hilaria.
Nalayo ko lang mahulog ang loob ng ating anak sa mga buwisit na namamalimos. Namumuhunan ako ng malaki para sa atin at hindi sa mga namamalimos. Kaya kapag makikita ko ang matandang namamalimos na nakita kong nagnakaw ng pagkain ng mga kliyente, ipahuhuli ko sa pulis at kakasuhan para madala na sila na mamalimos dito sa ating bayan. Talagang kokonti nang nagbibigay sa amin ng limos. Sana may mag-aalok naman sa amin ng trabaho para hindi na kami mamamalimos. Kawawa ng mga katulad namin. Kung may dala lang sana akong pagkain, ibibigay ko na sa matandang yun. Nakakaawa na siya. Wala pang nagbigay sa kanya ng pagkain. Si Sir Fernan yung dumating. Sana magbigay siya. Kayo lahat na namamalimos, may dala akong pagkain. Kumain kayo, halika kayo. Halika kayo dito. Ang gwapo niya talaga at ang bait pa. Hindi tulad ng mga magulang niya. Napakasama nila. Ikaw, halika. May sasabihin ako sa'yo. Ha? Ako ba sir ang tinatawag mo? Oo, ikaw nga. Halika, at may pag-uusapan tayo. Ano kayang sasabihin sa akin? Parang kinakabahan ako. Bakit ayaw mong lumapit sa akin? Halika na, huwag kang matakot. Hindi ako kumakain ng tao. Halika. Paloma, anong sinabi sa'yo ni Madam Hilaria? Nako, ang bait-bait niya talaga. Sabi sa akin, bibigyan daw tayo ng pagkakakitaan. Magtatrabaho tayo, pero magaan lang. At pasweswelduhin tayo. Ganun ba? Ayos, magkakaroon na rin tayo ng marangal na trabaho. Hindi na lahat tayo lalain-laitin. Oo, kaya bukas ha, magsuot kayo ng pangtrabaho dahil may gagawin tayo. Oo, anong gagawin natin, Paloma? Maglilinis daw tayo dito sa paligid ng bayan. Lalong-lalo na sa lugar na malapit sa motor center na pinamamahalaan niya. Sige, payag na kami yan, Paloma. Magkakaroon tayo ng trabaho. Anong gamo? Pinagtatrabaho kayo ng anak ni Don Braulio? Oo, Roberto. Ang bait niya talaga. At ang gwapo-gwapo niya. Napapansin ko nga eh. Lagi siyang kinikwento mo sa akin. Wala namang iba, Paloma. Ha? Roberto? Sige, magpapaalam na ako. Baka hinahanap na ako ng inay eh. Sandali lang. Roberto, sandali lang. Sandali! Hindi na niya ako nilingon. Nasasaktan pala siya dahil lagi kong kinikwento sa kanya si Sir Fernan. Magmirenda muna kayong dalawa habang nagkukwentuhan. Inay, umalis na po si Roberto. Bakit siya umalis?
Sinabi ko sa kanya na hintayin niya itong niluluto kong merienda eh. Hindi ko sinasadyang saktan ng damdamin mo. Pero talagang kakaiba ang nararamdaman ko para kay Sir Fernan. Paloma, may sinasabi ka ba? Wala po, inay. Wala po. Kapala Gina, anong kailangan mo? Fernan, gusto sana kitang iyain eh. Sana naman eh. Pagbigyan mo ko. Kinalulungkot ko, Gina. Marami kasi akong ginagawa ngayon. Tutulungan na lang kita para matapos mo agad. Huwag na, pasensya ka na. Talagang wala akong oras. Sa ibang pagkakataon na lang siguro. Sandali lang, Fernan. Bitawan mo nga ako, nakakaya sa mga kasama ko eh. Hindi ako bibitaw hanggat hindi mo ako pinapaya... Fernan! Itinulak mo ako? Sorry, pero marami pa akong gagawin. Ngayon ko lang naranasan ang itulak ng isang lalaki. Humanda ka, Fernan. Hindi kita titigilan. Mahuhulog ka rin sa aking mga kamay. Oo, hintayin natin sandali si Sir Fernan. Baka bibigyan na tayo ng sweldo natin. Paolo, maghintay lang tapos na ba kayo. kayong naglinis sa kapaligiran ng motor center? Opo, Sir Fernan. Tapos na po kami. May ipapagawa pa ba kayo sa amin? Wala na. Basta tuloy-tuloy lang gagawin yung paglilinis dito. Ang gwapo niya talaga. Sana magiging mayaman din ako para hindi nakakayang magpaligaw o magpapansin sa kanya. Ikaw Paloma, bakit parang tulala ka dyan? May problema ka ba? Wala, sir, wala. Ang mabuti, sa'yo ko na lang ibibigay ang sweldo ninyo. Bahala ka nang maghati-hati sa kanila. Opo, sir. Sige po, ako nang bahala. Ito ang pera. Sa'yo ko na lang ibibigay. Ayan. Ang gwapo-gwapo niya talaga. Lalo na kapag malapitan. Sige, alis na ako ha. Ikaw nang bahala dito. Opo, sir. Mga kasama, doon na lang tayo sa silong ng puno. At paghati-hatihan na natin itong binigay ni Sir Fernan. Sino ko naglagay ng malalaking sanga ng kahoy dito sa daan? Makababangat, itatabi ko para makadaan ako. Bigat ng mga sangang ito ah. Sana may makakadaan dito para may kasama akong magtabi dito. Napunin ang lalaki yan! Boss! Ang takmal! Napunin ang takmal! Sino kayo? Wag! Wag! Sino kaya ang mga kalalakihang humarang kay Fernan? Magiling naming tagapakinig, abangan
ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Palimos. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.